Eto, mainit na balita. Eto guys, silipin natin ang naging resulta sa second day ng FIBA World Cup qualifiers. Samantala, China national team depleted na daw matapos silang matalo ng 2 beses sa mga Koreano. Eto na ba ang downfall ng China basketball? Tara, pag-usapan natin ngayong araw. Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa first game, nakuha ng Qatar ang pinakamalaking upset ngayong year na to matapos nilang talunin ang isa sa mga pinakamalakas na team sa Asia na Lebanon, 86-83, para buksan ang ikalawang game sa FIBA World Cup qualifiers ngayong araw. Binitbit ni Qatar, naturalized player Brandon Goodwin ang panalo ng Qatar with 25 points, samantalang hindi na nagawang buhatin ni Wael Arakji ang Lebanon with 21 points para bigyan sila ng Qatar ng una nilang talo sa first window. Sa ikalawang game, hindi pa din nagawang talunin ng Tall Blacks ang mga Aussies at tuluyan ng nalaglag sa 0-2 ang standing ng New Zealand matapos ang thriller game kanina ng dalawang powerhouse team. Isang buzzer beater at miracle 3 nga ang naging susi ng Australia para makuha ang panalo with 2.4 seconds na lang ang natitira sa game. Isa nga yan sa nakakapanghinayang na panalo sana ng Tall Blacks, pero bilog talaga ang bola sa basketball. Yan sana ang maglalagay sa Australia sa kanilang unang talo sa buong FIBA Games this year, pero pag nakaswerte ka nga naman, wala ka na magagawa. Pinangunahan naman ni Keanu Pinder ang offense ng Aussies with 21 big points. Samantala, nasayang ulit ang effort ni Sam Menenga with 16 points para sa Tall Blacks. Inaasahan naman na sa Pilipinas, ibubuhos ng Tall Blacks ang 2 talo na yan nila sa Australia next year. Pero considering na makukumpleto na ang lineup ng Gilas sa pagbabalik ni Kai, inaasahan na mahihirapan ng Tall Blacks na itawid ang laban nila sa Gilas. Sa ikatlong game naman, literal na physical game ang naging game ng China at Korea sa ikalawang pagkikita nila sa FIBA World Cup qualifiers. Maalat ang mga Chinese sa first and second quarter matapos ang mainit na shooting display ng mga Koreano sa game. Literal na nagtatapon ng bola ang Chinese matapos ang 52-29 lead ng mga Koreano sa first half. Nakakapanibago to mga idol dahil first time natin makitang nag-struggle ang China sa isang Asian team dahil alam naman natin na napakalakas nila sa Asia. Ito ang team na muntikan ng matalo ang Australia sa finals ng FIBA Asia Cup, pero parang ibang team ang naglalaro dito sa FIBA qualifiers. Pinangunahan ni Jung-Yun Lee ang offense ng Korea with 26 points at grabbing 6 of 7 sa 3 para tuluyang ilaglag sa 0-2 ang standing ng China. Natapos ang game sa first window ng mga Chinese na walang naiuwing panalo. Ito na ang ikalawang pinakamalaking upset sa FIBA qualifiers first window matapos matalo ng Qatar ang Asian powerhouse Lebanon kanina. Sa laban naman ng Japan at Chinese Taipei, panalo pa din ang mga Japanese matapos ipahiya na naman ng Taiwanese sa kanilang home court sa ikalawang pagkikita nila sa first window ng FIBA qualifiers. Pinangunahan ni Yuday Nishida ang offense ng Akatsuki, scoring 18 points with 6 rebounds kasama ang ex-NBA player na si Yuta Watanabe with 14 points. Nalaglag sa pang-4 na pwesto ang Chinese Taipei matapos sila bigyan ng 2 talo ng mga Hapon dito sa first window. Hindi naman naging sapat ang double-double performance ni Brandon Gilbeck para buhatin ang Taiwan. Sa laban naman ng Gilas kontra Guam, tuluyan ng nilaglag ng Pilipinas sa ika-4 na pwesto ang bansang Guam sa Group A matapos sila tambakan ulit ng Gilas ng 24 points. Pinangunahan ni JB ang offense ng Gilas with 20 points, habang consistent pa din si Dwight Ramos with 19 points. Impressive game ulit para sa new Gilas member na si QMB with solid 9 points at 9 rebounds na nagpa-excite sa Gilas fans na worth it ang addition ni QMB sa Gilas. Nananatili pa din sa unang pwesto ang Pilipinas sa Group A dahil hindi nagawang tambakan ng Australia ang Tall Blacks sa laban nila kanina. Next goal ng Gilas ay matalo ang New Zealand next year na magdidikta sa totoong standings ng bawat team sa FIBA World Cup qualifiers, kaya abangan natin ang susunod na kabanata ng Gilas. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life,
Magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is ilike lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo.